Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video ay kung nakikita nyo na sa title, pag-uusapan natin ngayon yung isa sa may at marami na ding nade-depress tungkol dito kung ano-ano na kasi mga natatanggap nila at nare-receive nila ng mga pagbabanta dahil sa mga agents na yan. So ngayon ay may pag-uusapan tayo dahil meron ngang nagbuko sa kanila, ibig sabihin merong ex-agent, dating agent na pumasok sa may ganitong trabaho, akala daw niya ay call center lang yung papasukan. Pero dahil hindi na nga kinaya ng konsensya niya ay nag-post siya sa may Facebook at isiniwalat nga niya lahat ng mga nalalaman niya at kung ano yung dapat nating gawin if ever na nakatanggap tayo ng harassments or mga threats at kung ano-ano pang mga pinagsasasabi nila. So kung interesado kang manood dito sa may video na to ay wag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos, 5 ang mananalo ng 200 pesos at 10 ang mananalo ng 50 pesos. Lahat na yan sa may GCash ko ipapamigay. At syempre, nabili ko na yung ipapag-giveaway ko sa inyo na cellphone dahil ako ay magpi-50,000 subscribers na. Yung mechanics ay ipopost ko na lang dyan sa may Facebook page ko, kaya punta lang kayo doon at excited na akong ibigay to sa inyo. So ayan, simulan na natin. So meron nga akong sinalihan sa may Facebook page na group about sa mga loan sharks. At dito nga ay may nabasa ako galing sa isang anonymous participant. Ayan, hindi siya nagpakilala pero dito nga ay i-share niya na dapat daw ay huwag tayong magpapaniwala sa mga harassments, sa mga threats na isinesend sa atin at kung ano pang mga pananakot na ginagawa ng mga agents. So kung ikaw na-experience mo na yon, i-comment mo naman dyan sa may comment section kung anong OLA yan, kung anong online loan application yan at i-share mo na din kung ano yung mga pinagsasasabi nila para maging aware din yung iba at huwag nang subukan. So basahin natin ngayon yung ipinost nito ng anonymous participant, so hindi siya nagpakilala. At sabi dito, guys, ako na nagsasabi sa inyo, wag na wag kayo magpapa-stress sa ganyan. Kahit anong sabihin ng mga yan, wag kayo maniwala kasi wala naman magagawa ang mga yan. Kung sabihin nila na pupuntahan kayo sa bahay or sa work, wag kayo maniniwala. So galing na ako sa ganyang trabaho, kaya ako na ang nagsasabi sa inyo. Dito ay meron din ako napanood sa balita na nag-raid nga. So meron silang company, lending company na ni-raid kasama si Rendon. At chinek nga nila parang call center nga yung datingan ng mga agents, yung mga ginagawa nila na yon. At doon nga nakita ng mga pulis na nakalagay na automatic sa may desktop nila, sa may computer, yung pagkahaba-haba ng mga threats. At ikinaka-copy-paste lang nila yon tapos isinesend nga doon sa may mga borrowers na kahit wala pang due date daw ay sinesendan na nila. So kung kayo na-experience nyo nga yun at tinatadtad kayo wala pa man din yung due date, eto, alamin nyo kung ano nga yung sinabi ng anonymous participant na to, kung ano yung dapat nating gawin. Kung kailangan ba nating mabahala or maniwala. So ayan, basahin natin. So ayan yung sabi pa niya, basta lagi nyong tandaan lahat ng sinasabi ko, wag na wag kayong matatakot sa mga manloloko na yan. Kaya nangaharas sila kapag wala silang nasingil na tao, ay hindi sila magkakaroon ng komisyon sa company nila o kaya naman ay sahod sa company nila. Ayan, ginagawa daw nila yan para matakot yung tao sa kanila para magbayad. Tama naman kasi marami-rami na din akong nabasa na ganito mga pananakot galing sa mga agents na to na hindi naman din legit. Kahit na nakaregister sila sa may SEC, ayan, hindi pa nare-revoke or natatanggalan ng lisensya yung mga to. Pero pagka nasilip to at maraming nag-report, ay ayan, panigurado matatanggalan din to ng lisensya sa pag-operate. Kaya dapat ay lagi nyo ding i-check kung nakaregister ba yan sa may SEC. Makikita nyo yan online. Kaya pagka hindi dyan nakaregister, ayan, pagka nag-research kayo at mga pangit yung mga ratings or mga sinasabi, mga na-experience ng mga users talaga totoong gumamit, ay wag na wag nyo nang itry. At syempre, lagi nyo babasahin kasi yung loan details bago kayo mag-accept ng kahit na anong loan. Para kapag bayaran na, hindi nyo nasasabihin na sobrang taas ng interest kahit na nakita nyo na. Well, yung iba naman nga kasi ay nag-go auto-disburse. Ibig sabihin, pagyari mong mag-apply sa kanila, hindi mo pa nakikita kung magkano talaga yung ibibigay sa'yo na credit limit, ay kusa na lang din nagsesend sa may GCash nyo. So pagka gano'n naman ay pwedeng-pwede nyo ring i-report yon sa may SEC kagaya nung Mocha Mocha.
Maraming nagreklamo na hindi nga nila ini-inform yung users or yung borrowers kung magkano talaga yung i-disburse nila kasi nag-auto-disburse sila tapos nakaltas na doon lahat, halos kalahati ng mga iniloan nyo. Plus, ang laki pa ng interest. So, kagaya ng in-upload ko din kahapon, yung kung paano mag-report sa may SEC, ay magagamit nyo yung mga harassments na yan, yung mga pananakot nila na yan, yung mga threats nila na yan sa inyo. At kapag na-post kayo online, kasama yung picture nyo, yung ID nyo, magagamit nyo yan as proof kapag inireklamo nyo sila. At dito nga ay may nag-comment, paano po kaya? Tumawag po kasi doon sa isa kong kakilala at tinatanong kung saan kami nakatira. So, ang sagot naman ng anonymous participant ay hayaan nyo po kahit po magpunta sa inyo yan at magreklamo sila, isa lang ang itatanong sa inyo, magkano ba ang kaya mong ibayad? So, sabihin mo daw 10 pesos a day, wala naman silang magagawa kung yun lang yung kaya mong bayaran. So, hindi ka nila kayang pilitin na malaki ang ibabayad mo. So, ayun, wala naman doon magagawa yung mga lending company na to. Pero, kung legit yung inutangan nyo, dapat ay maging good payer ka din. Kasi bilang nangutang ay responsibilidad mong bayaran kung magkano yung ibinigay sa'yo, yung ipinautang sa inyo, lalo na nga kung legit naman to. Kung fair naman yung interest na ipinapatong, hindi sobrang taas, at lalo na kung wala namang nakaltas dun sa may loan mo. Ayan, responsibilidad pa rin natin na bayaran. Pero kung naharas ka naman, ay huwag mo nang bayaran. So, ayun, dalawa lagi yung sagot, syempre. Pagka okay, yung lending company, bayaran nyo. Kagaya ng Tala Bill is S-Loan, bayaran nyo yan. S-Pay Later, Last Pay Later. Ayan, mga legit yan, talagang maaasahan nyo yan sa oras na pangangailangan nyo. If ever man na naaprubahan kayo isa sa mga yan, alagaan nyo yan kasi matutulungan kayo niyan talaga. At fair din yung interest na ipinapatong nila. So, in short nga, wala naman daw magagawa talaga itong mga ola na to na hindi naman nga legit. Ayan, kung magkano lang yung kaya mong bayaran, then wala na daw silang magagawa doon. At ito pa, may nag-comment, anong gagawin ko kapag may pumunta dito? At ang sabi ng anonymous participant, pag pinuntahan po kayo, magreklamo rin po kayo sa may barangay. Tama naman. Pero hindi po sila pupunta dyan dahil takot po sila. So, hindi rin nila sinasabi location ng company nila at name ng company kasi nga ay mga manloloko sila. Well, yung iba naman talaga is walang location or wala silang office ni isa man dito sa may Pilipinas. At bihira lang yung mga may nag-go-home visit. Lalo na kung nasa NCR ka. Baka dyan mabisita kayo. So, ayan, tinanong nga ulit siya, agent nila kayo dati at sabi naman ay nag-work po ako dati pero wala akong idea na ganun pala ang gagawin. Ayan, ang sabi nila call center daw, yun pala ay nang i-scam nga. At sabi pa niya, isipin nyo na lang guys kung legit mga yan, maayos makipag-usap mga yan, tama. At hindi sila bastos kausap. Pero yun ngang halos karamihan sa mga nagsulputan nga na online lending application or mga ola na yan ay napaka-grabing mangharas, grabing makipag-usap sa mga borrower, lalo na 1,000 lang naman yung inutang kung makapangharas. Dinamay na pati kamag-anak, kapamilya, grabe. At ayan, may nagtanong ulit bakit daw siya umalis. So sabi nga nung participant na to ay ex-agent, ex-pogo, ex-scammer. Lahat po yan pinasukan ko kaya alam ko. Umalis ako kasi kalaban ko ay konsensya ko. Ayoko rin sasahod ako tapos pera ko na ipapakain ko sa pamilya ko ay galing sa masamang trabaho. So ayun, salute for this ex-agent. Ayan. Nabinisto na niya na yung mga pananakot sa atin ay scripted lang. Ginagawa nga lang nila yon para may masingil sila at para meron silang masahod sa may company at para magkaroon sila ng commission. Siguro dito mas maraming masingil, mas maraming commission. Ayun, kaya iba-iba ng number yung tumatawag sa atin. Napansin nyo ba? Iba-iba sila ng number na ginagamit. Halos mapuno na yung inbox nyo kakatanggap ng mga text nila. Yung iba naman pagka nakabayad ka na, magte-text pa din yan. Tapos kukulitin ka na meron nga silang promo. At ayun, approve ka na daw, mag-apply ka na lang, inaantay ka na nila, a-approvehan ka na nila. So wag na kayong magkiklik sa link na yan at wag na kayong mag-try kasi mas magaan ang buhay kapag walang utang. Kung kailanganin mo naman ng pera, mas okay na lumapit ka na lang sa kapamilya mo or sa may mga kaibigan mo. So ayun, hindi ka pa nila haharasin, hindi ka pa nila tatawagan araw-araw. Pero make sure na yung lalapitan nyo is talagang napagkakatiwalaan nyo din at malalapitan sa oras ng pangangailangan.
So eto, last na babasahin natin. Ang worries ko na lang po ay yung gallery ng cellphone ko. Baka po na-hack yung pictures ko kasi nag-allow ako ng access dahil dun galing ang picture ng ID ko nang mag-upload ako. So, tanggap ko na rin kung i-post nila yung selfie ko, pero yung pictures ng CP ko baka na-hack. So, yun po yung kinatatakot ko. Syempre, hindi naman tayo makakayari ng pag-a-apply sa may OLA na yan kung hindi natin inalaw yung mga access na kailangan nila kagaya ng location, ayan, ng phone book, ayan, ng call, ng SMS, at syempre ng gallery. So, eto yung nga yung kinatatakot nung iba rin. At ang sabi nung participant na to, anonymous participant, ay i-turn off nyo na lang sa settings. Pero wala naman magagawa mga yan. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. So ayun, nag-upload din ako kung paano tanggalin yung mga details bago kayo mag-uninstall sa may OLA na ginamit nyo. Ayan, pwedeng-pwede nyong panoorin yan. Yan yung ginagawa ko pag kami nakita ko na hindi naman legit na OLA. Bago ko i-uninstall, yung step by step na ginagawa ko. So, ayun, pwede nyong gawin at pwede din namang hindi. Nasa inyo pa din yung decision. Basta, ayun, nag-share lang ako at sana makatulong. At sana ay gumaan din yung loob nyo dito. At thank you so much dito sa anonymous participant na to na nag-share. Para gumaan din yung kalooban ng mga nade-depress na dito tungkol sa may mga OLA na to dahil sa mga pananakot nila. So, maraming salamat. At umalis ka na din dyan sa may ganyang trabaho. So kayo, pwede nyo ding i-comment dyan sa may comment section kung ano yung mga na-experience nyo, kung ano yung mga sinabi sa inyo ng mga OLA na yan. At i-comment nyo na din kung anong OLA yan para malaman din ng iba at maging aware sila. So ayun, thank you for watching!